the mga children of the Most High. Dito na po tayo. At yung mga abante po tayo dito para di tayo na di tayo masyadong kasi yung iba nakatulog. Lumipat po kayo sa harapan. Amen. Praise God. Hallelujah. At ready na tayo. Amen. Kaya may gagawin ang ating Panginoon sa oras na ito. Kasi ito yung sabi nga, the Word is God is very powerful and effective. It will penetrate through our bones and marrows and produce changes in our lives. Amen. Hallelujah. Praise God. Talagang may ginagawa ang Panginoon. 2024 na. Mamaya, ano na, February na, Valentine, mamaya, ang bilis ng panahon. Amen? Kaya, be ready. Sabi natin, be ready kapatid. At ito nga, ang ating exploding numbers of great believers, extreme fruitfulness, multiplication, exceeding growth. Praise God. Kaya, ito po yung challenges sa atin. Kailangan natin mag-multiply, maging fruitful, hindi lang plus, no? Ang gusto ni Lord, mabilis, multiplication. Amen? Multiplication ng iyong mga ginagawa sa kaharian ng ating Panginoon. Sino na yung talagang nagkaroon ng vision na magmumultiply, na mas magmumultiply ang kanyang kabuti, ang paggawa ng mabuti, maging masipag, maging masinop, no, yung tawag ito, yung may binabago na sa buhay niya, no, kasi may mga goals tayo, di ba? Amen. Lahat naman tayo, di ba? Meron. Pero kung wala ka pang goals o hindi mo pa na yung napoproject ng gagawin mo sa 2024, nakakalungkot kapatid. Amen? Kaya simulan na po natin ng January, kailangan abante tayo. Amen? Maabante rin ang kaaway, kailangan abante rin tayo. Sabi nga ni Bishop kanina sa turo niya, kailangan niya, si David po may mga loyal army. No? Ganun din si Lord, may mga faithful and loyal sa Kanya upang isulong ang salita ng Diyos. Amen? Kaya alam ko, lalo na yung mga kalalakihan, hindi tayo papayag. Darating ang panahon, baka ang mag-dominate sa atin ay ang mga babae. Amen? Kasi pag ang lalaki ay papatay-patay at hindi ginawa bilang head of the family, to tell you, mag-a-advance ang army ng mga babae at ang mga lalaki ay nasa bahay na. Amen? Do you believe that? Hindi ko pinapanampalatayanan yan. Amen? Sapagkat alam ko, no, we will stand. Amen? Kasi, first time ko po nakita sa larangan ng medisina, nung bumisita po ako kila Ani, na-conquer na po ng mga babae ang specialist na residency program ng surgeon
Dumadami na po ang surgeon na babae. Why? They are willing to sacrifice, to go for more. Amen? Ang mga lalaki, doon na lang po sila sa ano, sabsaban. Sa mga cosmetic surgeon, ang gusto nila, yung magpapaganda, mga Vicky Bello, mga herbal, mga hindi ko alam, mga pedya, mga ano, kung ano pa man, no? Kaya, hindi ko alam, no? Kung naggagamot na lang ng kung ano-ano pa naman. Kaya nalungkot po si Dr. Marshall, nalungkot po mga surgeon, nalungkot po si Dr. Marshall. Kasi, sabi ko nga, ang karaniwan po mga surgeon, di ba umiinom ng alak yan bago nag-opera. Yun po ang kalakaran. Kaya, sabi ko, pero kung ganyan, tatapang na ngayon, iba na ang dugo na new breed ng mga babae. They are willing. Hindi naman yun, yung alak, wala sa kanila yan. Ang gusto nila, they are willing to fight the good fight of faith. Amen? Kasi kasama po ito sa kwento ko. Hallelujah. Kasama po yan sa kwento ko na i-download sa inyo. Hindi lang lalaki ang tumatayo. Darating ang time, makikita nyo, ang mga babae magsashine. Amen? No, magsashine. At magugulat na lang kayo why ang babae mas marami. Dahil, yun nga, multiplication. Nagmumultiply sila dahil nakikita ni Lord. Baka nakikita ni Lord, mas fruitful sila sa mga lalaki. Amen? Kaya kinakansela po natin yan. Mas marami raw pinapanganak. Pero nagbago na ang trending. Sabi nila, nagbago na. Pero tignan nyo pa rin, sa paligid nyo, ano bang ratio sa atin? Sa atin na lang, ano ba ratio? Mas marami pa rin babae. Marami pa rin lalaki. Pero kinakansela namin. Hallelujah. Biruin mo, meron po ako in-interview kahapon. Anong trabaho mo? At sabi niya sa akin, Doc, ang profession ko ay household professional, professional helper. Ayoko sabihin na kasambahay. All around siya sa bahay. Tagaluto, tagalaba, tagalinis, no? Taga-palingke. Amen. Hallelujah. Sabi ko, nagbabago na ang mga ano ngayon. Amen. Kaya praise God. Kung hindi natin ipupus ang mga lalaki, mahirap magiging lalakwe sila. And I do believe, kinakansela natin ang espiritu ng kembot. Amen. Hallelujah. Sige, pumunta po tayo. Kasi yun lang, no? No, may kwento kasi yan. Sabi ko, Lord, ibigay mo nga kayong verse para ma-inspire kasi usually si David, Joshua, Elijah, mga character na inano. God wants you to have financial freedom to multiply in 2024. Amen? Sino nang gustong kumawala sa financial freedom? Amen? Sige, taas kayo ng kamay. Hindi kayo tumataas eh. Taas kayong kamay para mawala na. Para no? Ang ibig sabihin niyan,
debt-free life at going to multiply. Amen? Lahat tayo, dapat taas na kamay. Amen? Lahat tayo dapat. No? Cancel natin, no? Yung mga praise God. Meron nga kasama kami sa church ngayon. Kaka-opera, gumastos na almost 300,000. Isang ganyan lang. No? One click. Ibig sabihin, ito, ninakaw ng kaaway. Pwede na mawala. Yung kaninang ali, iyak ng iyak sa akin. Doon sa pinagbibila ng mga gamot tsaka mga school supply. Sabi nga nung tindera doon, Dok, dito ko na lang kaya mag-clinic pag kasi diretso na yung reseta tong mga pasyente dito. Kasi pabago-bago. Paano, hindi, tanong ng tanong sila, walang mga reseta. Di namin alam kung tama. Bigay lang kami ng bigay kung hindi namin alam kung hindi na tama sa kanila. Amen? Kaya praise God. Hallelujah. Lahat tayo. Kasi siyempre, kailangan mo isettle yung mga kailangan mo isettle. Hallelujah. Meron nga lumapit sa akin, nag-loan siya ng 1 million sa pandemic. Sabi ko, seaman naman yung asawa. Biglang nag-loan, kung ano pa man niyang ginawa, nag-loan siya ng 1 million. Kapitbahay po namin. Ngayon, seaman yung kapitbahay namin dati. Wala naman silang utang nun. Pero ngayon, yung bangko po ay kukunin na ang kanilang tahanan. Lumapit sa amin, baka pwede kong i-save. Sabi ko, meron po kami. At hanap na lang po akong ibang tao. Kaya mag-ingat po kayo sa loan ng loan, swipe ng swipe, bili dito, bili doon. Lazada dito, Shopee doon. Tapos, pag asan na ang ipon? Napunta na. Sa Lazada, kung ano pa man yan. Amen? Sino yung mahilig dito mag-Lazada? At Shopee? Amen? Sa 2024, kailangan yung bibilihin lang, pag inipon niya, God, yung needs lang. Amen? Pag hindi na needs, wag na. Lazada, TikTok, grabe. At yung mahilig magdeposito sa Puso Negro, i-cancel na natin yan. Amen. Hallelujah. Kasi kung doon kayo magdideposito, unang-una, pagdating ng panahon, ay ikaw lalaki ka nga, magmumultiply ka, pero magkakasakit ka rin. Amen? Kaya praise God. Anong verse natin? Hallelujah. Fear the Lord. Kailangan na sa 2024, matakot ka sa ating Panginoon. You, His godly people, for those who fear Him, will have all they need. Amen. Pag ikaw daw may takot sa Diyos, sigurado yung kailangan mo, ibibigay niya. Amen. Hallelujah. Ibibigay niya, kapatid, kung may fear ka. Pero pag wala kang fear, hindi mo siya ina-acknowledge, magawa ka ng mga kasalanan, ibibigay ba? Hindi ka bibigyan ng Panginoon. Amen? Even strong young lions sometimes go hungry, but those who trust in the Lord will lack no good things. Ang leon din, nagugutom.
Amen. Siyempre may bituka yan. Ang ipis nga nagugutom. No? Pero pagka na kay Lord ka, hindi ka nagugutom. Sino hindi nagugutom dito? Amen. Alam mo, nakikita naman sa sa katawan hindi nagugutom. Amen. Yung overflow, ibig ko sabihin, no? Ipsi liquator, the thing speaks for itself. No? Hindi natin magtuturo tayo, alam na natin. No? At sino po yung hindi kumakain? No? Dapat kumain tayo ng tama. Amen? Pag kumain tayo ng tama, sigurado hindi tayo aantukin. O may naantok na dito. Pag katabing mo, naantok, kalabitin. Kasi, sabi natin, pag ang katabi mo, naantok, kalabitin. Sige, kalabitin. Kasi yung iba dyan, kunwari nagsusulat, alam ko yan. No. Si, nangyari na sa akin. Kunwari nagsusulat, pero naaantok na. Amen? Pag naantok kayo, ano kayo ng kape? Kasi sayang yung word ni Lord na i-release Amen? Kaya praise God, sabi nga dito. Hallelujah. Ito po yung pinaka-text natin. One day, sa 1 King 4:1, one day, a widow of a member of group of prophets came to Elisha and cried out, "My husband who served you is dead. And you know how he feared the Lord." Di ba sabi ko kanina, yung feared? "But now, the creditor has come and threatening to take my 2 sons as slave." Ganito po ang kalakaran nung unang araw. Kasi wala naman talagang, ang mga pera nun, mga barter lang naman, nag-change lang kung ano mga goods. Ito po ay isa siyang prophet na babae, woman. At ang kanyang husband ay na-promote na, kinuha na ni Lord. Ba't kaya nauuna ang husband? Usually, ganun pa rin po ang nangyayari sa mundo natin. Ang lifespan ng lalaki, average lifespan, 73, sa babae, 76, 78. Nakalungkot, nauuna. Bakit? Kasi siyempre, sabi nila, base sa research, masyadong, siyempre, siya ang breadwinner. Siya nagtatrabaho. Iba naman sinasabi ni Mayan. Stress daw. Stress sa buhay niya yung lalaki. Natatay. Stress. Kaya kailangan na. Amen? Kaya mag-ingat tayo mga lalaki. No? Kailangan 120 years. No? Katulad ni Abraham tayo. No? Ni Noah. Ni Methuselah. Sino pinakamahaba na buhay? Si Methuselah. No? Pinakamahabang buhay sa mundo. Hanggang ngayon. At, sabi niya gano'n, no? Ang kanyang husband daw ay, he served God and he feared the Lord. Maring isang manggagawa to, isang pastor din, no? At may takot sa Diyos. Amen? Pag nagse-serve ka talaga, no? Pwede kang mag-deal sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Ito sinabi niya kay Elisha. Paano na yon? No? At darating ang creditor, pag may utang ka,
pwedeng kapalit ay iyong anak para magtrabaho. Amen? Kaya yung mahilig bumali dyan, sino man nagbabali minsan? Advance. Doc, mag-advance ako, 1 linggo. Tora, pwede nang pa-advance. Para kasi dun sa merong nangyari dyan eh. Di ba nag-advance dahil walang panlibing dun sa kanyang biyanan. Nakakalungkot, di ba? Para man lang Pero ito ngayon, creditor, kukunin yung 2 anak para maging slave. Hallelujah. Meron din po ganyan sa probinsya namin noon. Yung pag ikaw ay nangungutang sa tindahan, sa sobra ng utang mo, 'di ba? Kapalit. Sa restaurant nga, 'di ba? Sabi, maghuhugas na lang ng plato. Hallelujah. Pagbunot mo, wala ka palang pambayad. May nadukutan ka pala. No? Ito ibang klase. No? Kaya mag-ingat po tayo. No? Sa mga inuutang natin, may kapalit po 'yan. Amen? May kapalit 'yan, kapatid. Kaya kinakancel ko ang espiritu ng utang. Amen? At magkakancel ito tayo mamaya niyan. Kinakancel natin. Kailangan sa 2024, bayad tayo, may surplus, mag-i-enjoy tayo. Amen? Meron kaming kapatiran dati, mahilig sa swipe na swipe. Gucci. Pag nakakita ng Gucci or hallelujah, yung kung ano pa, Louis Vuitton, swipe ka agad, nakita bago, swipe agad. And dami na. Alam nyo, naging addict po siya. Kaya ang ginawa niya po, para makalaya siya, ginupit niya po. Amen? Ginupit niya yung credit card upang hindi niya na magamit. Anything not it will cost you. No? Kailangan lumayo na. Pag nakita niyo yung Bombay na ganyan, no? Lumayo na kayo. Amen? Cancelin nyo na. At kung sakali andyan pa, bayaran nyo na. I-pull nyo na. Para hindi na magkaroon ng edge ang kaaway. Amen? Kapatid, pero ito, naging lesson. Hindi mangyayari yan kung maayos ang financial nila, kung paano nila hawakan. Hindi ko kunin yung sons na yan, and I do believe, kung nanatili sila, na meron silang scheme para mabuhay lang sa tama. Kaya sa 2024, kapatid, cancel dapat ang utang. Sabi nga, you will release. You will lend to many nations. You will lend to many and borrow from none. Hindi ka raw magpapahiram ka, magbe-bless ka nga. Pero hindi ka pwedeng umutang. Amen? The next, kasi napakahalaga po ngayon. Kasi marami pong nababaon sa utang. Amen? Number 1, yan po ang susi sa financial freedom to multiply. Serve and fear God to multiply. Hallelujah. Mag-serve ka, kapatid. Pag nag-serve ka kay Lord, nandun yung fear, I do believe ito po yung mga pamamaraan para hindi tayo ma-safeguard natin na tayo ay hindi
mangutang, at mag-multiply. Amen? Sino gusto mag-multiply dito? Amen? Hallelujah. Serving is the only key to prosper. Mag-serve ka na mag-serve kay Lord. No? Nakita nyo? Yung mga nagse-serve kay Lord, yun ang pinagpapala ng ating Panginoon. Amen? Ba tayo dyan? Tingnan nyo si baby. No? Nagse-serve. At yung mga ibang tao dito, La Bea, tsaka si Carl. Amen? Talagang consistent. Kailangan maging consistent tayo sa pagse-serve sa ating Panginoon. Kasi, you only live once. Mag-serve ka na, kapatid. Kailan ka pa magse-serve pag may edad ka na? No? Hindi ka na. Marami ka nang nararamdaman. Amen? Pero pag nag-serve ka na maaga, marami ka ng investment. No? Investment yan eh. Yung serve mo kay Lord, bebeltahan ka niyan. Amen? Pag nagse-serve ka, hallelujah. Kaya, nagtataka yung mga kasamaan namin na doctors na kung bakit hanggang ngayon, no? Marami po kaming pasyente pa rin, no? Na naa-admit, marami pa rin kaming OPD. Hallelujah. Kasi, pag nag-serve ka sa Diyos at sa tao, kasi servant heart din yan eh. No? Servant heart yan. Kung nakikita ng pasyente, nakikita ng kung paano ka mag-serve. Yung mga nurse natin, yung mga kung paano sila mag-act. No? Magpapa-check up ba yan kung ano ka, na hindi ka naman Kaya tinuturuan namin yung mga nurse namin na very accommodating sila. Amen? Hallelujah. And the fear of God will give you wisdom. Amen? Pag may takot ka sa Diyos, bibigyan ka ng wisdom. Katulad itong babae na to, no, woman, no? Binigyan siya ng wisdom. Pwede naman sabihin niya, wala na akong magagawa, patay na eh. Kasi kunin nyo na yung mga anak ko. Bibigyan ka ng wisdom, Lord, upang ma-overcome mo. Sabi ko nga sa aking sarili, Lord, at my age, kabe-birthday ko lang, ganun pa rin. Sisipagan ko pa rin. Magigising pa rin ako ng maaga. Amen? Hallelujah. Kasi ang mga kabataan ngayon, iba ang cycle nila. Ang cycle nila, napapansin ko, bihira ang gumising ng alas 4 ng madaling araw. Bihira. Bihira. Bihira po, sa totoo lang. Bihira. Di ko alam. No? Yung alas 5, merong ilan-ilan. Pero bihira pa rin. Maaga na raw natutulog. Hindi ko alam. Pero maaga natutulog dahil kaka-Facebook. O kung ano pa man. May mga trabaho. Hindi ko alam kung hindi. O ginaganahan matulog. O kung ano. Amen? Praise God. Sabi ko nga, medyo nagiging lax na. Kasi dapat, no, kailangan natin magkaroon tayo ng wisdom na binibigay ni Lord. Katulad ng mga farmer, maaga gumising. Amen. Si Brother Boyet nga, nasa Kutso, alas 4 pa lang naligo na. Wow. Fresh water. Ano po yun eh? Sa bukal. Spring. Amen. And I do believe, no? Sabi ko nga,
Kasi pinapaayos na po namin yon para talagang titira po kami ni Doktora doon. At diretso na kami, no? Pagdating namin doon, spend. Kasi anong gagawin mo sa buhay mo? Ito, no? Kailangan mo rin magkaroon ka ng time para gain strength. Amen? Kasi para mo maano, yung youth mo, ibalik mo. Amen? Balik mo yung dati mo na lakas. Kasi doon presko ang hangin, presko ang pagkain, lahat po mga gulay. So pag yun ang ano mo, I do believe, mas lalakas ang bawat isa. Amen? Lalakas tayo. Kasi, praise God, yung inahain sa amin kasi doon, talagang pinipitas mo lang. Hallelujah. Kaya praise God, ang dami sumama. Kasama na rin nga si Brother Alex. Gusto na rin talagang para maranasan niya ang mga bukid. Kaya lang, may mga sinama kami. Ayaw namin matulog dyan. Ha? Wala daw wifi. Walang internet. Walang Facebook. Sabi ko, ano ba yan? Kaya nga kayo din na dito para magkaroon kayong fellowship sa nature, sa Panginoon Diyos, kasi creation yan eh. Meron kayo may pinuntahan po, napakagandang resort. Diyan sa may Sariaya, Quezon. Napakaganda. Anong tawag doon ma? Dinala kami doon ni Doktora. Tinanong namin, ang gandang resort. Kasi makikita mo yung nature eh. Ano siya eh, tawag ito, para sa native na mayroong falls, may mga bangka, mag-ano kayo. Saan po yung wifi? Wala pong wifi dito eh. Why? Gusto po namin mag-fellowship ang family to give time. Amen? Kasi ang nangyayari, ang pinipellowship mo, yung Facebook, hindi naman yung pamilya mo. Kaya I do believe in 2024, babaguhin natin yung scheme. Ang kailangan mo i-mentor ang pamilya mo. Sabihin natin, i-mentor mo ang pamilya mo, kapatid. Hallelujah. Praise God. The next, tatapos na po tayo. Malapit na. Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the foundation of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. Foundation, ang fear niyan, foundation. Yung foundation, yung yung pinakaugat, o kung ano man yan, yung dinalagyan ng buhos, puting. No? Yung mga poste yan, meron po yung pinaka-basement. Yan ang foundation. Pag hindi matibay ang foundation mo, because you do not fear God, darating ang time, babagsak ka. Amen? Marami na pong mga mayayaman, mga celebrities, kung ano pa man yan. No? Maraming pera. Sikat sila. Tapos nakikita natin, nagkakaroon ng mga problema. Nababankrupt. Hallelujah. Miski, di ba, celebrity, di ba? Yung isang celebrity, ilang milyon yung nawala sa kanya. No? Hindi ko na kailangan banggitin. Bigla nawala. Sa scam. Amen? But fools despise wisdom and discipline. Yung mga fools, hindi nila iniintindi ang wisdom and discipline. Pero tayo, kapatid, discipline. Sabihin natin, discipline. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, nalulungkot nga ako, dito rin sa amin, ang unang gumigising, si Aro.
Hallelujah. Unang gumigi si doktora. Then, ang ratio po, yung mga dapat, mga babae, nagigising. Nagigising po at nagluluto na sinaing si Digong, si Digong, si Dudong, no? Si Brother Noel nagluluto. Andiyan din po si Emlea, nagluluto rin, no? Minsan si doktor nagluluto, nagsasaing sa umaga, hindi nagluluto. Amen. Praise God. Praise God. May tinanong nga kami, hinire kami na na katulong. Sabi ganyan, hindi po ako marunong magluto. 4 na ang anak. Hindi marunong magluto. Anong kaya mo? Magsaing po. Pinagsaing, hilaw pa. Naku, sabi ko. Sunog! Naku, sabi ko. Naka-4 na anak ka na. At hindi ka pa marunong, sabi ko. Nako, hindi ko kailangan mo talaga marami kang seminar, discipline, no? Kaya tayo discipline. Si Eric po, minaster niya na ang Eric, yung sabi mo, ang mga gawaing bahay. Sige, doon na po tayo sa iba. Next tayo. Susunod. Hindi nagsingin. Amen. Praise God. Next verse. Hallelujah. Alam ko may magmamaster din dito ng mga para hindi na raw mahirapan ang mga natin. Mga asawa, mga girls. You must only serve must serve only the Lord your God. If you do, I will bless you with food and water. I will protect you from illness. Amen? Hallelujah. No? Serve only God. No, hindi Pag sinerve mo ang Panginoon, pagkain, tubig, hindi mo na po problemahin at pass over ka sa sakit. Kaya nagseserve kay Lord, walang sakit. Amen. Sabihin natin, wala akong sakit. Amen. Pero may inaalaw. Sabi nga, permissive will si Lord para ipakita niya na merong miracle ang gagawin ng ating Panginoon. Amen. Servant na nga, di ba, nagkakasakit? Ako nga, nagkasakit. Yung iba sa inyo, nagkasakit. Kasi wala naman tayong immortal dito. Long life. Amen? But will protect you. Ma-protect nga Puprotectionan tayo sa mga sakit. The next, tayo sa verse. Sabi nga dito, nung woman, pinamatayan. What? Sabi nga ni Elisha pala, what can I do to help you? Anong pwede kong gawin sa'yo? Doon sabi sa propeta na babae, sabi ni Elisha. Pareha silang prophet Di ba si Elisha prophet din? Tell me, what do you have in your house? Nothing. Sabi niya. Nothing at all. Wala. Zero as zero. Ano ba meron ka? Sabi niya, nothing at all. WW, sabi nga ni Pastor Freddy, walang-wala. Except a flask of oil, olive oil, and she replied, hallelujah. Maaring nasanla niya na yung mga tawag ito, mga appliances niya, nasubasta na. Amen. Naubos na. Sino nakakita ng bahay na walang upuan, walang lamisa,
Wala na siyang maibenta. Nakakalungkot. Meron po ako napunta na ganyan. No? Wala na eh. Kumbaga, wala ka na pwedeng Di ba nakakalungkot? Saan sila hihiga? Wala na ring higaan. Amen. Wala na. Inano na nila lahat. Nakakalungkot, di ba? Sino nang dumaan sa ganun? Amen? O si Ate Kat daw, sabi niya, lamisa. Oh. Diyos ko po. O, di ba? Kaya, pag may dinadaan ng kapatid na ganyan, at meron kang nakita, kailangan magkaroon ka rin ng mag-prophesy ka. Amen? Nothing. Walang-wala. Mas blessing nga tayo eh. Diba? Meron tayong kama, meron tayong rep, meron tayong cellphone. Hallelujah. Nakatulog tayo ng maayos. Ito walang-wala eh. Hallelujah. Kaya praise God, kapatid. Sino na yung naranasan matulog sa sa floodway? Ha? Natulog, no? Natulog sa floodway. Hindi dun sa mismo sa loob ng sa bahay. Nang wala. Bahay ng floodway. No? Lalim mo si Jobe. Ako po natulog sa floodway. No? Si Joby, no? Dadaanan lang 'yun eh. No? Si Doktor po Tutelio sabi ko nga, naging yagit din. Amen. Nakiyagit. Kasi gusto kong maranasan yung mga tao doon, kung ano yung dinadaanan nila. Kasi gusto namin may bless. Nag-Bible study rin po kami doon. Kasi yung tatay ko po, siya ang pasimuno, siya ang author ng Floodway. East Bank, West Bank, siya po ang kinauna-unahan, nagtayo ng kubo-kubo ron. Kaya ngayon namumroblema ang MMDA kung paano i-relocate sila. Pero ganun pa man, nakinabang na sila eh. No? Kung uupa sila, mas siguro, blessed na sila dahil napakinabangan na nila for how many years. Dapat nga, sabi ko, yung floodway na yan eh. Teresito Alvarez Avenue dapat yan ipangalan eh. Dahil yung tatay ko, yan ang pinakaunang tao sa balat ng floodway. Amen. Siya ang promotor. Hallelujah. Amen. Except a plus olive oil, she replied. Kaya pag may olive oil kayo, may anointing yan. Kaya kami ni Doktora lagi may olive oil. Amen. May langis. Sabihin natin, may langis ka ba, kapatid? Ano ba olive oil? Ang ibig sabihin ng olive oil, speak about anointing. Amen? No? Anointing yan. Very powerful yan. Nung inanoint nga si David, di ba naging powerful siya? Kaya napakahalaga po yung olive oil sa buhay natin. The next, praise God. Elisha said, ito yung sinabi ng, command ni Elisha said, borrow as many jars as you can, and your friends and neighbors, then go to your house with your sons, and shut the door behind you, pour the olive oil from your flask into the jar, setting each other aside when it's spilled. Anong utos ni Elisha?
manghiram ka, no, ng lalagyan, empty jars. Amen. From your why? No? Bakit kaya? Pwede naman yung ano lang, yung jars na lang na kung anong meron sila ron eh. Eh kaso wala nga eh. Baka wala rin silang jars eh. Wala na, ibenta na nila lahat eh. Di ba? WW, wala nga sinabi, di ba? Walang wala. Pati jars wala sila. Pati siguro yung tawag nito, yung tabo o lalagyan ng pitchel, wala. No? Kaya baro. No? Why? Bakit kaya? Alam nyo, sa atin, inuutusan din tayo ng Panginoon. Dapat, huwag tayong mahiya. Minsan, pag wala na tayo, false humility. Kawawa naman ako. Baka pwede naman sabihin, Panginoon, nahiya ako humingi. Nahiya ako manghiram. Nahiya akong dahil na eh. Pero ito yung sabi ng man of God. And go to your son, shut the door. Pag may gagawin kayong may gagawin kayo na sa Panginoon, kailangan kayo lang, mag-usap kayong pamilya, doon mag-ooperate si Lord. And pour the olive oil into the jar, setting aside when it's spilled. Ito ang ni Lord. Merong mga gesture si Lord. Remember, in 2024, may ipapagawa si Lord na hindi nyo naranasan pa, at ito, I do believe, magmumultiply. Amen? Hallelujah. Kaya nga kanina, sabi sa akin ng Panginoon Diyos, pag nakakita ka na namumroblema, mag-declare ka. Pag-pray mo agad. Kasi marami, itong 2024, ibibigay ko mga miracles doon sa mga tao na yan, at ikaw ang gagamitin ko. Amen. Pag nakakita po kayo, to tell you, marami pong ngayon nagkakaroon ng mga crisis, financial crisis sa buhay nila. Pero isa ka sa gagamitin. Amen. Hallelujah. Nung pumunta kami sa sa Tanay, wala pong makain yung mga tao. No? Ang gusto nila, na lang kagad, no? Bible study din. Doon sila kakain eh. Amen. Alam, automatic kasi yun. Pag may Bible study kami, kainan na. Pero nahihiya pa lumapit. Sabi ko, nahihiya pa kayo dito, nakakainan na eh. Kain lang pagkain nila doon. Kanin. Miski nga, minsan dahon na lang yung kinakain ng mga tao doon eh. Sino nang kumain minsan dito ng dahon? Sa totoo lang. Ha? Hindi, yung dahon ng yung dahon ng dahon lang na dahon ng mga tawag ito. Dahon ng gulay, dahon lang ng, hindi, pipitasin mo tapos lagyan mo ng suka. Yun na talbos lang, yun na ulam mo. Kamote, ganon. O kamoting kahoy, o kamoting ganon. Diba? Naranasan nyo na. Diba? Amen? Praise God. Birin mo doon nga, yung kumakain lang doon, mga chichirya minsan. Praise God. Pero tayo, hindi natin naranasan yan. Pero ngayon, kapatid, pag meron kayo nakikita, mag-prophesy kayo at ilay hands nyo yung mga tao na yan sapagkat talagang itong very crucial po na gagamitin tayo, mag-e-expand tayo. Amen? Mag-e-expand po tayo. Pero kailangan lang natin ipag-pray ang mga taong ito. Hallelujah. The next, praise God, no?
Ito ang sabi ng Panginoon. God is asking what you have and not what you don't have to multiply. Amen? Kung anong meron, ang Panginoon Diyos nagdidil kung anong meron ka, hindi kung anong wala ka. Ano ba meron sa'yo, kapatid? Ano ba anointing sa'yo? Ano ba ability mo? Hindi si Lord hihingi nang wala ka. Ito, walang-wala nga eh. Plus of oil lang. Olive oil lang. Amen? Don't despise the small beginning. Sabihin natin, don't despise the small beginning. Amen? Huwag mong maliitin. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Hindi, sabi mo, Dok, senior na ako eh. Dok, malapit na ako kunin ni Lord. Hallelujah. Dok, wala akong alam eh. Kung wala kang alam, hindi pwede. Alam mo, merong humiram sa akin. Alam mo, pumunta minsan. Dok, pwede manghiram sa'yo. Pabalik-balik na sa akin. Sabi niya, wala ako, manghiram ako pabalik-balik na lang. Ang kulit, nanghiram na noon, tapos manghiram. May kasama po siya. Hindi ko alam, Dok, kung anong gagawin ko sa buhay ko. Wala akong alam. Alam mo, umingi akong tawad kay Lord. Alam mo, gawin mo, sister, kung wala kang alam. No. Tumalon ka na lang dyan sa floodway at may sasalo sa'yo. Alam mo, sabi ng mama, hindi pa ako pastor. Dok, napaka-harsh mo naman. Sabi niya sa akin, napaka-ano mo naman. Pabalik-balik ka, sister eh. Sabi mo, wala kang alam. Siyempre, tumalong ka dyan, may sasalo sa'yo, at maawa, sasagipin ka, at tutulungan ka, at bibigyan ka ng pera. Amen. Sabi ko sa nung narinig po niya, nahiya po siya. Sabi ko, alam mo, mayroong mga pinapagawa si Lord. Alam mo, nung sinabi ko sa kanya, bless na bless po siya. Siguro na na siya, nagising sa niya, hindi na siya bumabalik dahil meron na siyang maayos na trabaho. Amen? Hallelujah. Kasi ikaw mismo, kapatid, sa 2024, ikaw mismo, kung ano yung meron sa'yo, huwag mo hanapin sa iba. No? Kasi kung hahanap ka ng Bombay, siguradong ibabaong ka niyan. No? Pero pag hinanap mo si Lord at humingi ka ng advice sa Kanya at itong gagawin mo, I do believe, yayaman ka. Si Joshua po, di ba nakita natin yung anak ni Bishop, ni Apostle Abraham. Na-bankrupt po yan sa Manang. Hindi Manam yung Manam, doon po kami kumain. Manang na kainan na hindi ko na nakikita ngayon. Hindi ko alam kung na-bankrupt na, wala na atang mga outlet yung ngayon. Laki po na nirelease niya, milyon. Pero hindi po pa rin siya nanatili. Nag-serve siya kay Lord, nagtanim siya, at nag-aral siya kung anong binigay siya sa kanya ng Panginoon. And now, biruin mo, sabihin niya sa isang sales niya, di ba nandun kayo, iba, isang araw lang, 7 digits ang sa isang sale. Hallelujah. Sa isang araw. Ang ibig sabihin niyan, kung kayang pagpalain yung tao na yon, kaya ka rin, kapatid. Sabihin natin, kaya ko yan in Jesus' name.
Amen? Kaya natin yan. Amen? Si Lord na nagbibigay ng ability. Kung si Solomon nga pinagpala, kung si Bill Gates pinagpala, why? Meron kang gagawin. Amen? For 2024, meron kang gagawin. Malaking hamon po sa bawat isa sa atin yan. Magkaroon kayo ng discipline, magkaroon ka ng pangitain sa amin. Sabi, in the last day, men will see vision. Old men dream dreams. Pag nakakita ka ng vision, susugan mo na kapatid. Sa 2024, pag nakakita ka ng vision, I do believe, si Joshua nakakita yan ng vision, na one day, magiging millionaire siya. Amen? Di natin alam. Si Eric, si Dudong, magiging millionaire. Si Alex, magiging millionaire. Yung mga naandyan. Yung mga nandito, Papa De, o si engineer, magkakaroon ng engineering firm. Hallelujah. Praise God. Construction, mga project siya ng owner ng mga big project, katulad ng mga dyan, Mega World, Mega Wide. Di natin alam. God will only tell. Amen? Si Jericho, si Jerome, kung yan ay magiging grandmaster ng chess. Sila, ang coach niya, si Larry. Hindi natin alam, no? Hallelujah. Siya ang manager. Hindi natin alam kung ano. Si Lord lang yan. Amen? Kung pinayaman ng ibang mga tao, I do believe, kayo rin. Hallelujah. No? Kung si Emmy ang aga magising, hindi natutulog. Walang tulugan talaga. Amen? Grabe. No? Your labor in the Lord will not be in vain. Hallelujah. Kailangan natin. First, know what you have. Kung ano meron ka, alamin mo. Ano ba meron ako? No? Pag alamin mo kung ano meron ka, kapatid. Si Daddy Vic nga, sabi niya, 60 years old na, nagkabahay siya. Yung Kentucky, yumaman yan at the age of senior citizen din. Amen? Pwede mangyari yan. Hallelujah. And God wants you to build your confidence in 2024. Magkaroon ka ng confidence. Amen? Hallelujah. Doon nga sa accounting, pag bumisita ako, ang dami nilang tinda. Ba't ang dami yung tinda? Di ba, Dok, ito yung sabi mo, multiply. Dami na nila. Ang ibig sabihin, hindi lang dito kayo magbebenta. Dito kayo, dito iikot lang. Amen? Hallelujah. Pero maganda starting point yan. And God wants you to be ashamed, not to be ashamed, but be strong and courage in 2024. Hallelujah. Huwag ka mahiya. Kung ano meron ka, ba't ka mahiya? Nahiya ba dito si na yun lang ang gamit niya? Hindi siya nahiya. Amen? Kasi pag nahiya ka, ikakahiya ka rin ng Diyos. Amen? Pero kung hindi ka nahihiya, hallelujah, praise God, may gagawin sa iyo ang ating Panginoon. Si Doktor, nagtinda po ako ng, to tell you, ang starting point ko po, nagtinda po ako nung elementary ng balot. Nagtinda rin po si Doktor ng, ang tawag ito? Yung mga, sandwich. Hindi, isa pa. Yung sampalok na matamis. Nagtitinda po ako sampalok. At naranasan ko rin po, nag-Shine Boy. Nag-Shine Boy po kami. Hindi, sumama lang ako sa Shine Boy. Naging rin po kami, yung Papa De, yung mga nagpa-parachute dyan. No?
Nagtutupi po kami, nagpaparasyon. Yun ang start. Huwag kang maya. Don't be ashamed. Hallelujah. Ang starting point ko po para ako magkaroon ng market, alam mo ginawa ko? Nagbike po ako at dito at naglagay po ako ng mga karatula na sinabi ko na sa inyo yan. Alam niyo yung mga karton dyan? Wala namang Facebook nun eh. Lalagay po ako ng Summer Tuli. May address hanggang nakabike lang po kami dati. Lalagay kami hanggang Taytay. No? Ganyan po ginagawa namin. Lalagay lang namin stapler. Tapos yung mga pasyente, oh. Si Junjun kasama ko po, isang seaman na magkakapitan na nagkakapitan ng barko. Tsaka si Wawi. Nakabike lang kami. Lalagyan yung mga poste dyan. Summer Tuli. Promo. Lalagay pa namin yung price. Grabe. Hallelujah. Ganun po ginawa namin. Lahat ng poste na lagyan natin hanggang doon sa Taytay nakarating. No. Alam niyo po nangyari? No. Hindi ko po alakalain na magtutuli kami sa isang, parang buy one, take one. Hindi po kami makaugaga. Isang libre, hindi po kami makaugaga. Nagtaka si doktora, hanggang alas 12 na, nagtutuli pa kami. Amen? Hallelujah. Kami po siguro sa record dito sa Pasig, yung time na yon, biruin mo, top notcher kami, sa isang araw, ang tinutuli, mga 20. Araw-araw yon, 20. 20, dami. Grabe ang tuli noon. Para kami nagsa-summer tuli. Nakalagay ko kasi summer tuli, may promo. Wala na po nagpapatuli sa center. Sa amin na dumidirekta, hindi ko alam, binigyan po. Alam po nangyari, yung mga tinuli na namin, naging binata na, naging professional na. Hallelujah! May mga anak na, mga tinuli. At bumalik po dito, Dok, ako yung tinuli mo. Sabi niya, hindi na kita kilala eh. Dok, tignan mo. Hindi. Ba't ko patitignan? Tuli na yan. Sabi niyan. Hallelujah. Biruin mo. Sabi nga, pag nagtanim ka ng kabutihan, kabutihan din ang aanihin mo. Amen? At ngayon, pag nagpatuli na, iba na po yung rate. Hindi, Dok, okay lang, magkano. Amen? Hallelujah. Kasi may tinanim ka na eh. Hanggang binangonan po, nakakarating pa rin yung mga ibang lumipat na dito. Magpapatuli. Sabi ko, grabe. Grabe si Lord, no? Sabihin natin, grabe si Lord. Bibigyan ka ng mga pangitain na hindi mo malalaman. Eh ngayon, madali na. Isang mo lang, Facebook, o ganito, ganyan. Itatype ni Arlie, summer to, na kayo. Kaya praise God, no? Naging blockbuster po kami. Dinaig namin yung mga surgeon dyan. Kasi ganun, bibigyan ka ni Lord ng wisdom. Then next, praise God. Wala pa kasi mission nun. This is my, sabi niya Joshua 1:9. This is my command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Amen? Ang command ni Lord, no? This is my command. Be strong. Yung mga lalaki, no? Do not be afraid. Ay, mga babae din, don't be discouraged. Kailangan tayuan natin kung ano ang gusto ng Panginoon, sundan mo.
Hallelujah. Si Maning po, praise God, sabi ko, mag-donate ka ng dugo. Ready ka na ba? Opo, Dok. Nag-donate ka na ba? Di pa. Kasi kailangan ni Marilyn eh. May kasama po siya na ni Pugay. Hindi ko pa nakwento. Si Bert. Sabi ko mag-donate. Hindi po nakapag-donate. Kasi may high blood daw siya. Sabi ko, kinakancel ko to. At kailangan natin maging matapang at tumayo. Kasi kailangan tayo maging tunay na Kristiyano that is willing to fight the good fight of faith. Hindi ako na-discourage. Pakita nyo mga yun. Inano ko dyan, yung inano po namin na right of way. Hindi yan. May ano yan. Yung right of way. Ayan. Yan po yung right of way na binild namin. Makikita niyo po, no? Yan po yung, di ba? Nagtanim po kami. Nani-discourage ako minsan kasi wala ka po kami madaanan eh. Papunta doon sa aming farm. Pero one day, may kinausap si Lord. Sabi niya, Dok, kailan mo ba tatayuan ng right of way? Sabi ko, hinamon niya po ako. Wow. Biruin mo, tatanungin ka, kailan mo ba balak? Hindi sinabi, Dok, pwede mo nang tayuan. Sabi, kailan mo balak? Hinamon po ako, tina-challenge ako. Sabi ko, mismo. Thank you. Bukas mismo. Umpisahan ko ng right of way. Palakpakan natin, Panginoon. Amen? Pag hinamon ka ng ganon, kailan mo ba uumpisahan? No? Kailan mo ba uumpisahan magising na maaga? Magsaing, princess. Kailan mo ba gising? Maga. Mag-exercise. Kailan mo ba gumising magano? Now na. Bukas na. Now na. Susugan mo na. Kasi pag hindi mo pa inanuhan yan, di bali na. Di na kita bibigyan. Amen? Hallelujah. Pero sabi ko sa kanya, now na. Ay pinakita niya. Sabi nga nun, si Doc ang bilis. Sabi ko na. Dapat hindi na tayo patumpik-tumpik sa 2024. Amen? Kasi pag patumpik-tumpik tayo, yung blessing, mapupunta sa iba. Hallelujah. Kaya praise God. No? Di ba nakakalungkot, pupunta ka, walang right of way dun sa nabili mong farm. Pero darating ang time, sabi ko, kakausapin naman yung isa para magbigay pa ng maluwag. Palakpakan natin, Panginoon. Meron na tayong right of way. Hallelujah. Jesus the way, the truth, and the life, and no one comes from the Father. Alam niyo kung bakit? Sabi ko na, Father, except by me. Alam niyo kung bakit? Nabigyan po kami dyan. Meron po kaming ginawan gesture. Pinaayos ko yung kalsada, pababa dyan, inaayos ko. Maganda na. Nagtaka ako po, pinakita ni Lord. Owner, pwede nang bumaba. Hallelujah. Palakpakan natin. Owner jeep, pwede nang bumaba. Doon sa pinuntahan natin. Baka e-bike, pwede na eh. Amen. Hallelujah. Bayan kay Karina, pwede na. Amen. Amen. Praise God. Sabi ko, aba, tignan mo. Kay Boyd, sabi ko, owner bumaba ka. Sabi ko, kayang-kaya bumaba, owner. Ang ibig sabihin niyan, walang imposible kay Lord. Pero merong hindi nakaakyat
Kasi ang dami niyan dala na red horse. Sabi ko, tingnan mo, naligaw ito. May na-stranded. Dahil puro alak ang mga dala, naligaw kasi doon. Pero pag dala mo ang salita ng Diyos, siguradong makakaakyat ka ng maayos. Amen. Kaya si Doktora, hindi na siya nahiningal. Sabi niya, dito na tayo matulog. Oo, sige. Amen. Si Boyet nga, biruin mo si Boyet, natulog doon. Nang maghapon, gusto niya pa mag-extend hanggang ng tatlong araw. No? Sabi ko, ibang klase to ah. Amen. Hindi okay lang daw sa kanya. Na-in love na rin sa kutso. The next. Amen. Kita nyo, oh. May bunga na agad. No? Wow. Nag-aantay sa atin yan. No? Yan na. Ang mga langka. Hallelujah. Di ba? Makita niya may mga produkto na. Sige. No? O, meron na tayo Indian mango. Nag-umpisa pa lang po yan. Initial pa lang yan na kakainin natin. Amen? So, balik ulit tayo sa verse. Wow. Ayan po yung mga tiyanin mo natin. Mamaya ko na ipapakita. So, she did. Hindi pa, oh. O nga pala, no? So, she did was told. Tatapusin natin. And son keep bringing jars to her and she filled one after another. Amen? Ang ginawa, sinunod po ang 5:15, 14 pa. Anong ginawa? Sinunod ang ating Panginoon. Yung instruction, si Elisha pala, yung man of God. No? Ang pinaka-importante po doon, may nirelease sa'yo, susugan mo. May nirelease sa akin na word, yung may-ari noon, sinusugan ko. May instruction siya eh. Ganon din sa atin, pag may instruction, gawin mo kapatid. So her sons keep bringing jars, and she filled one after another. Soon, every container was full to the brim. Ano yung brim? Yung pinaka dulo ng container. Amen? So, yung brim, kung ito yung container, hanggang dito. No? Full yan. Amen? Hallelujah. Full na full. Ayaw ni, ang Panginoon kasi, gusto, marami. And bring me another jar, sabing ganon. No? Sinunod niya, nang hiram sila ng mga container sa kapitbahay. Pag inutusan ka ng Panginoon, maaaring pwede mahiya yung mga anak. Nay, nahihiya ako kasi mahirap tayo, baka hindi tayo pahiramin eh. Kaya kapatid, huwag kang mahiya. Amen? Hindi ako nahihiya. Kinakausap ko yung mga pasyente doon sa kanina nga, pumunta ako doon. Sabi nga, Dok, dito ka na lang clinic pag linggo, pag may time ka, para diretso na reseta. At may pangitain po ako, sabi ko, Lord, darating ang time. Marami kami supply na gamot dito na makakatulong sa pasyente. Mga kung ano pa mang equipment yan, hindi na kami kukuha doon. Marami nang idideposito mo dito para matulungan namin ang pasyente. Amen? Kaya lumaki na nga yung pharmacy namin yan eh. And every container was full. Bring me another jar, she said to one of her son. Pero ang sabi, they aren't anymore, he told her. Then the olive oil stopped flowing. Pakita mo nga, princess, yung yung mo sa taas. Yung container, yung yung pinicture mo, sinabi ko sa'yo. Ay, ikaw, Eric, yan mo na. Yung container pala. Kasi, alam nyo, binigyan po kami ng malalaking container. Hallelujah. Yung ipunan ng tubig, hindi, no? 2 po yung binigay sa amin ng tubig. Nga yung
Arlie na pinasa ni yung container namin sa taas. Tangke. Sa SA Albert. Tangke. Sa JTM Pasig. May mga container, kapatid. Kailangan magkaroon ka ng container. Si Arvin, may malalaki na nabili na truck. So, pag may mga ganyan, kapatid, mas malaki ang kita. Ayaw na ni Lord, yung maliit, ang gusto niya, sa malakihan na. Amen? Sabihin natin, sa malakihan na, kapatid. Dapat lakihan mo yung container mo. Tumayo tayo. Sige, sandali, para ma-exercise tayo. Lakihan mo na yung container. Ayan po yung container namin sa taas. Ilan liters yan? Tansya. Ilan liters? Dami. No? Ilang galon yan? Sige, pwede na po kayo maupo. Di man laki. At nung binigay po dalawa pong binigay sa amin na ganyan. Sabi ko nga, hindi masasayang yan. At truly enough, bumaba po yung aming bill sa tubig, MWSS. At ang dami. Sige na. Ang tagal nga ni Princess maligo ngayon sa Sa dami ng tubig eh. Hindi na maano. Kayang-kaya na. Amen? At meron po kaming isa na ganyan, nadadalahin sa Tandang Kutso. Wow. Grabe. Meron po kaming dadalahin uli. Kasi sabi ko, pag dinala po namin yan, yung mga batang hindi na naliligo, papaliguan po namin. Amen. Yun ang unang gagawin namin para matuto silang maglinis. Sino dito yung hindi yung isang beses lang maligo sa isang naranasan, sa isang linggo? Amen. Wala. Pero ayoko na banggitin. Meron na po akong kilala. No, ayoko nang banggitin. Pero alam niya yun, sino siya. Dati yun. Isang beses lang maligo. Amen. 5 minutes lang. Hallelujah. Pero kinakancel natin yan. Tayo nga nagpapaligo. Kaya praise God, darating ang time, magkakaroon na po doon water supply, tsaka electric supply. Kaya praise God, dapat malaki ang container mo, kapatid, to bless others. Amen. The next, balik po tayo sa verse. Kasi kung maliit lang, sino magpapalain mo? Ikaw lang, tsaka yung pamilya mo. Pero pag ganyan malaki, marami ka mapagpapala, marami mabless sa'yo. Hallelujah. At sigurado, talagang may surplus. If we fully obey God, miracle will follow. Amen. Yan, kama lang yon. Wala nang gods. If we fully obey God, miracle will follow. Amen. Sigurado, kapatid, pag sinunod natin ang instruction, miracle will follow. Amen? Kaya kailangan natin sundin ang utos ng ating Panginoon, ang mga man of God. Hallelujah. Kaya yung mga anak nga ni sinunod. Pwede silang mahiya, di ba? Pero sinunod. Amen? Yung iba kasi dito, inuutosan ng magulang eh. Bumili ka nga ng gano'n. Naku, ang layo nun eh. Bukas na lang. Di ba may mga anak ngayon? Naku, ayoko mag-donate. May sakit ako eh. Sabi ko may sakit po ako, may nararamdaman ako eh. Lord, patawarin mo ako.
Sabi ko, kung noong unang panahon ito, pag ang hari siguro kausap mo, ayaw mo. Di ba? Noong unang panahon, yung mga hari, ibang klase. Pag ayaw mo sumunod, putol. Putol, talagang ka yan. Ayaw mo sumunod, pugot ang ulo mo. Buti nga sa atin, may grace pa dito eh. Amen? Pagka kailangan, talaga susugan natin. Amen? Obedience is the key to God's multiplication. Multiplication power yon. Obedience is the key to God's multiplication power. Kasi may power yun eh, ang pagsunod. Amen? Hallelujah. Isang ano lang sa'yo. Isang gising ko na lang nga kay Dodong. Ah, yes, Dok. Nag-ano ka agad. Nagsaing ka agad. Amen? Si Larry, isang gising lang. Atid mo si ganito. Yes, sir. Wala nang complain. Si Jerome, ganun din si Jericho. Isang ano mo lang. Hallelujah. Praise God. No? Sumusunod ka agad. Kaya, kailangan mag-obey tayo sa ating Panginoon. Ito yung susi. Sabi nga ni Bishop, yung loyalty natin. Amen? The next, kaya nga ito may power. Yung mga obedience natin kay Lord. When she told the man of God what had happened, he said to her, now, ito na yung nangyari. Yung miracle, nag-overflow na. Oh. Hanggang sa brim. At nag-multiply na. Alam nyo ba yung tangke namin? Pinakita lang ni Lord sa akin. Actually, meron ng ano yun eh. Ginawa si si Daoming Su na tawag ito, na bola para mag-stop. Hindi pa rin siya nag-stop. Pinakita ni Lord, mag-o-overflow yung ano mo. Yung tangke mo, miski malaki yan, mag-o-overflow. Sabihin natin sa ating katabi, mag-overflow ka kapatid in 2024. Nag-overflow ng ilang araw, pero ngayon tumigil na. Pinakita lang ni Lord ang gusto niya, mag-overflow ka. Hallelujah. And I do believe, yung lalagyan namin doon ng tangke, ng container, mag-o-overflow para yung mga iba, walang tubig po doon, nahirapan eh. Kasi papasok na, sabi nga, magkakaroon na ng El Nino phenomenon. Kinakansela natin yan. And now sell the olive oil, pay your debts, and your son can live on what is left over. Ang laki nito, kapatid. Di ba olive oil lang, nag-multiply? At naibenta nila. No? Ang ibig sabihin, habang nagdadala sila ng container, ina-anoint yung container, nagmumultiply. Amen? Ganon din sa'yo, kapatid. No? Magmumultiply ka. No? Sa mga binigay sa'yo. Amen? Magmumultiply ang giving mo, ang ability mo, ang network mo, hallelujah, ang business mo, kung ano pa man yan, hallelujah, magmumultiply. Amen? Darating ang time yan. Oo nga, no? Totoo nga. Baka susubukan nyo mamaya, yung mga bigla yung mga tubig, no? No? Yung olive oil, dadami ng dadami. Kaya ginagawa namin yung mga, di ba, nung tayo, inanoint natin yung oil, yung mga wallets, yung mga multiply yan. At huwag niyong kalimutan, pag nag-multiply na, bayaran nyo yung utang ninyo. Amen. Marami dito pag kumita na. Ay, hindi niya na ako sinisingil eh. Akin na eh. Huwag ko na lang siyang bayaran. Wag.
meron yung mga ganyan tao. Alam nyo, meron akong mga kilala. Still, hindi pa rin sila makaahon sa dagok ng kahirapan. Dahil nila binayaran eh. Amen. Hindi ko na kailangan bayaran. Hindi naman ako sinisingil eh. Hindi ka sinisingil dahil alam mo naman, napagod na maningil. Amen. Hallelujah. Kaya pag napagod na nangil, kapatid, ang ibig sabihin niyan, desisyonan mo na ang tama. And your sons can live on what is left over. Surplus, ang ibig sabihin niyan. Your sons will live, mabubuhay, wala nang sakit, habang buhay na sila. Guarantee, habang sila nabubuhay, ay merong supply. Amen? Pag ginawa mo ang gusto na mangyari, palakpakan natin, Panginoon. Amen? The next, yan ang gusto niya ng ating Panginoon. Ang sabi nga dito, sige, next, yung points. We must fulfill our vows to multiply. I-fulfill natin. Pag nangako tayo sa tao, bayaran mo. Pag nangako ka, gawin mo. Sabi mo, magbabayad ako sa ano eh. Gawin mo. Huwag kang Amen. And God wants you to fulfill your promise. No delay in fulfillment of your promise. Huwag ka na magpa-delay. Hindi babayaran na lang kita next month, next 6 months, o kung ano pa man yan. Lord, magse-serve ako sa'yo. Next Pag nangako ka sa Panginoon, kapatid, gawin mo. Hallelujah. Kaya nga meron kami estudyante, pangako ng pangako. Hindi, i-release na namin yung grade bukas. Alam mo, 1 week na. Hindi ko alam kung ano na nangyari. Wala pa rin grade. Incomplete pa rin. Sabi ko, ano ba yan? Colleges na yan? Totoo ba yan o hindi? Biri mo, 1 week na. Incomplete pa rin yung grade. Sabi ng teacher, wag kayong apura. Kasi, i-release ko yan eh. Pangako ng pangako. Sabi ko, matutuldukan ko to. Kaya pag nagpangako kayo sa mga ganyan, kung hindi mo kayang gawin, amen, baka nasa estudyante ang problema. So, you have surplus leftovers. Mas marami yung kapatid. Amen? Hallelujah. Nakita na kayong mga surplus? Ang dami. Amen. Kaya praise God. Palakpakan natin, Panginoon. Tapos na po tayo. Ano sabi diyan? Conclusion. In the same, sabi nga Philippians 4:19, in the same God who take care of me will supply all our needs, no? Hindi lang yours. Our needs with His glorious riches which have given to us Jesus Christ Jesus. Amen. Alam nyo ba, si Doktor, nag-dream ako noon. Sabi ko, Lord, itong birthday ko, sabi ko, Lord, pahintulutan mo ako, makapag-celebrate ako dun sa gusto kong makasama kong aking mga pamilya, mga relative. Gusto ko lang pakainin doon. Dream ko yon. Pero darating pala, your dreams will come to pass. Sabi natin, your dream will come to pass. Kala ko hindi pwede mangyari. Pwede pala mangyari. Kaya sabi ko nga, alam niyo ba, yung mga knights, no? Yung may mga hawak ng mga gulayat, may mga armor sila. Kasi they are willing to fight the good fight of faith. Kailangan decision lang. Action lang. Kasi nasubukan ko na mga kumain sa marami kami nasubukan ni Doktora. Pero hindi namin kasama yung mga
ano namin, mga relatives, mga ano sa birthday ko. Kaya may nagsabi nga sa akin, pwede ka naman kumain lang dyan sa ano, no? Sa turo-turo. O kung ano pa man yan. Para makatipid. At pambili ng gamot ni Marilyn. Sabi ko, meron naman pambili tayo. Amen. Puro na lang Marilyn. Puro na lang gastos. O, di ba? Ang dami po nagbigay ng cake. Sige, o yan o. Alam mo, nagtanim din kami ng mga cake sa mga, bukod doon, nagtanim kami ng mga cake. Yan. Nagtanim kami ng mga cake. Umani rin kami ng mga cake. Yung mga saras, alam mo yun, nagtanim kami mga, o yan. Nagtanim kami. Amen. Yan, si Shalom. Sama rin, may mga nagtanim, mga nagregalo. Dami po nagregalo. May mga sound system, kung ano pa man. May cake, praise God. Di ba? Nene, may nagtanim pa ng ano, papaya, kung ano pa man. Dami. Kasi inumpisahan namin, nagtanim po kami sa, ano rin, sa mga ibang tao ng Sarah's Cake. Yan na po. Yan. Alam niyo po, kumain kami dyan sa Vikings. Amen. Hallelujah. Kaya praise God. No? Binalik na naman. Diyan po kami na kain sa Vikings. Sa Ali, Vikings, sa may BGC. For the first time, eat all you can. Eat as too much. Kaya, as much as you can. Sabi nga ng ating Panginoon, ayan, mga kasama ko po sa mission, tuwan-tuwa sila. Tiyaniman ko po ng Sarah's Bake Shop kasi part po sila ng, tawag ito, part po kasi sila ng, ng, tawag ito, si Joshua kasi part po yan ng, part po siya eh. Part po siya. And next, wala na bang iba? Yun lang naman. Amen. Kaya, di ba, ang blessed na blessed tayo sa oras na ito. Amen. Kaya, sabi nga, in the same God takes care of me, supply all your needs, my needs, according to His. Kaya, yun po ang gagawin ng ating Panginoon. Amen. Wala na nga yung ano dyan eh. Yung tawag ito, bike, yung hawak ko yung ano. Kaya mag-pray na tayo. Amen. Hallelujah. Alam nyo ba, parang imposible, sabi ko nga, pwede palang mangyari. Amen. Misking may mga dinadaanan ka, mga problems, gusto ng Panginoon, i-bless ka pa niya rin para ipakita yung power ng ating Panginoon. Siya makita. Praise God. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong word na i-share ko, Panginoon. Mataya mo, Lord, kung ano man nangyari sa woman of God na yun, at inikurahan ni Elijah, Panginoon. I believe, Panginoon, walang-wala siya, Panginoon. Marami siyang buhay na naiin. Pero Lord, pag wala ka pala, gagawa ka, Panginoon, upang hindi kami mag-overflow.
alam namin, dinaanan ng woman of God kasama ang kanyang anak. Pero nanatili sila, naniwala, nag-obey, na may gagawin ng Panginoon. At hayaan mo, Lord, yung mga tao, Panginoon, na nanghihina, at meron rin dinadaan kung meron mga nahiram o na utang, Panginoon. Right now, nabasa namin ang spirito ng utang, Panginoon. Hallelujah. Nabasa ng spirito ng mga kahinaan na yan, Panginoon. And we declare, then, free life, Panginoon. Hallelujah. Malaya. Lord, lahat kami magkakaroon ng financial freedom. At pagkatapos ng Panginoon, we declare surplus, overflowing blessing. At kami, O Lord, mag-over pa naman. Ito ay may share namin sa mga tao. Glory, Lord. In Jesus' name.
Salamat mo Jesus ay pinadala niya sa atin para maranasan natin ang buhay na walang hanggan. At May salamat Lord sa pinadala mong mga tao mo dito na nagbibigay ng kagalingan, nagbibigay ng mga gamot sa amin. Marami pong salamat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa oras na to. Marami pong salamat, pinupuri. Maraming salamat sa Diyos. Marami pa tayong mararating. Marami pa tayong maaabot. Marami pa. The shalom of God be upon you always. At patuloy na desire na heart mo ay tugunin ng Panginoon. Alam ko, gusto mong maranasan yung goodness ni Lord. At alam ko, kahit minsan may mga times na hindi natin natatanggap yung desire ng puso natin. Pero si Lord, alam ni Lord na kung anong alaman ng puso mo, so tinutugunan ni Lord yung desire ng heart mo. Kaya nga, kahapon na gusto mong makaranas ng, gusto mo na maranasan yung Vikings, na sabi nga ni ate na, doon na lang kasi maraming gastos, pero ako, alam ko, gusto mo doon. Hindi lang dahil makita mo yung maraming pagkain, kundi gusto mo lang maranasan yung bakit sila apostle, kaya naman nila mapakain ng 100. Bakit tayo hindi natin magawa? Ang dami natin matinulungan. Diba? Bakit hindi maranasan ng pastor natin na may mag-isip para sa kanya, na hindi lang ako ang mag-isip para sa kanya, kundi maraming mga loyal sa kanya na mag-isip sa special day niya. Nakagaya ng mga ginawa ng mga medrep na talagang pumunta sila, nagdala ng mga regalo, mga pagkain. Hindi yun eh. Datot, kahit na yung sulat lang na happy birthday pastor, masayang-masaya na si pastor doon. Lalo na si Shalom, nagbigay ng ano ba yun? Speaker na masaya kasi siya sa mga speaker. Mga nagbigay ng pera at antok-antok kasi pastor dahil hindi nga to halos nakakatulog. Napakasipag ng pastor natin, sa totoo lang. Halos 4 na oras lang, pinipilit niyang gampanan niya bilang pastor, bilang asawa, bilang ama ng tahanan, bilang mentor ng anak namin na nagdodoktor. So, ipanalangin natin siya kasi kailangan niya talaga ng panalangin. Hindi kailangan ng pera ni pastor, kundi kailangan niya ng panalangin na yung kalakasan na kailangan niya talaga na wisdom galing sa Panginoon, protection galing sa Panginoon, dahil sobrang mga ginagawa niya para sa kaharian ng Panginoon. So, pag-pray natin siya. Pag-pray natin kasi yun ang kailangan nating pastor. Amen. Salamat sa nagbigay ng bulaklak dahil alam ko masayang-masaya si pastor. Kasi pag-pray natin. At salamat sa sumahal. Favorite niya kasi yung kasaba. Salamat sa lahat ng thoughtfulness ninyo. Salamat sa paglapit sa kanya, humingi kayo ng advice, mga prayers. Salamat. So, pag-pray natin siya.
and will finish the race. Surely, Lord, the goodness and mercy will follow him all the days of his life, O God. And surely he will dwell in your presence, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat kanyang buhay. Salamat, Lord, dahil nanatili siyang tapat sa iyo, Panginoon. Tapat sa kanyang pamilya, tapat sa kanyang mga anak, tapat sa kanyang mga tupa, Panginoon, na magiging good shepherd siya, Panginoon, sa mga sheep na ibinigay mo sa kanya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kanyang buhay, pati sa kanyang panggagamot, Panginoon, sa kanyang mga pasyente, O God, na lahat na mahawakan ng kanyang mga kamay, lahat na madeklaraan niya, Panginoon, ay mangyayari, Panginoon. At Lord, salamat sa healing power na binigay mo sa kanya. Hindi lang sa physical na healing, Lord, ang maranasan, kundi ang spiritual na healing, Panginoon, sa lahat ng mga tao na nadadalhin mo sa kanya, Panginoon. Lord, pati financial na healing, Panginoon, ay mararanasan ng kanyang lahat ng mga tupa, Panginoon. Maraming salamat sa great wisdom, Lord, sa multiplying wisdom na ibinigay mo sa kanya, Panginoon, sa fruitfulness, Lord, na lahat ng wisdom na ibinigay mo sa kanya, Lord, ay magkaroon ng manifestation ito to multiplication, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, dahil he will come to harvest, Lord, not only 30, not only 60, but 100-folds, Lord, na kagaya ng servant na tinuro mo sa amin sa Matthew 25, Lord, na talagang nagkaroon ng celebration, Panginoon, na bigyan ng authority, Lord, sa 11 na mga lugar, Panginoon, sa 11 na nations, Panginoon. Yun din, Lord, ang gagawin mo sa aming pastor, O God. Maraming salamat sa kanyang buhay. Mananatili siyang standing strong, Panginoon, a mighty warrior na kagaya ng pinakita mo sa warrior dun sa Vikings, Lord. Yun ang mangyayari sa kanya in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon at awitan natin si Pastor. Sumigaw tayong salamat, Pastor! Amen. So, sandali lang, konti lang naman na pansit. Kasi ang pansit, di ba sabi nga, pampahaba ng buhay. So, kakain tayo ng tigisang hibla ng pansit. Okay? Pa-picture na muna sa lahat. Dito.